ni na Senadora Amy Marcos, Senador Bongo at Senador Jinggoy Estrada na nasa Senado. So, nandito kami at nagsisiksikan kami sa isang maliit na dilim na sulok dito sa kwarto ng SP habang bukan pa rin sa gilid at nagtutulakan pagkat pilit na yung mga NBI, yung kanilang mga kasamahan na may mahahabang baril dala-dala at pinagsuot na nga ako ng bulletproof ng aking mga security. Ano pa man, hindi tama itong nangyayari kung nais nilang nakipin si Bato, hindi nila dapat ipinsala ang institusyon ng Senado, ang building ng Senado at ang mga senador. Hindi po tama itong nangyayari at nananawagan kami sa mga opisyal kung kayo ay busy o may gagawa o kung ano-ano pa, pwede ba tulungan ninyo kami rito at nagpapasaklolo na yung mga senador ng ating republika. Magandang gabi lahat mga kababayan ko. Kasama po natin ang ibang senador ngayong gabing ito at kanina putukan po sa floor. Update lang po sa inyo. Pagdasal niyo po kami rito sa Senado. Hindi po magkatwalang masaktan. Nananawagan po sa kababayan na panatili ang kapayapaan sa Senado. Dito po kami habang merong meeting na pinatawag po ang leadership ng Senado. Ay narinig po kami sa second kanina. Ingat po kayo. Dasal niyo po kami dito sa Senado. Nandito si Secretary John Vic Remulio ng DILG. She got the same test, and she told you so if it was an inside job from our side, from the 13, we would have been receiving. So just to make it yeah, we forget about I don't know what you have to know is that there is another entrance to this building. And we were doing work from there. So and I told him anyway. I told him, if it was from us, he now reported to me, they're expecting even senators from Lotus Note Administrator na yes, I know. They're inisal sa nila. So, this all happened, it's not even now, all the administrator and all we talk to them as why is it, then it all happened. Sige, without trying to sila Trap pa rin kami sa Senate, almost 2 hours na ata. Tumigil na yung gunfire pero kanina lakas ng putukan sa loob at nag-blackout kami dahil pinatay namin yung mga ilaw at grabe talaga yung nangyari kanina, but okay naman kami ngayon. I think medyo nag-normalize na dito pa kami kasama lahat ng senador, pati ang kapatid ko si Camille, so we're safe and please pray for us. Thank you. Yan po ang mga pahayag hinggil sa update ng ilang mga senador. For sure tayo na wala na doon, partner Coach Oli, si Senador dating Senate President Tito Soto. Ang kanya lang inireklamo ay nung paglabas niya, kinalampag siya ng mga tao doon at nagreklamo siya sa mga pulis, no? Pero ang pahayag, reklamo naman dito sa loob ng Senado ay yun nga mga putukan po, mga kapartner, na di umano'y may nagtangka na pumasok dyan sa bisinidad ng Senate building po, mga kapartner, at yan ang nangyari, no? Ang tanong dito, bakit umabot pa sa ganito? Lahat naman sila, Coach Oli, ay nasa ilalim ng executive branch. Yun nga, partner, ang nakakalungkot dito, isipin mo ha, nagagawa nila ito sa mga senador. Paano pa yung mga katulad nating ordinaryong mga Pilipino? Kita naman natin kung magsisigaw itong si
Director Matibag, napakatindi po. At hindi natin alam kung saan siya kumukuha ng tapang dahil alam naman niya na hindi po pwede yung ganitong klase at ang binabanggit po kanina, di umano ay parte ng NBI ang mga nagdidrill. Kaya nga naman since nandiyan na si Secretary Remulla, dapat siguro pumagitna na ang mga pulis. Pumasok na kayo ng kayo naman magkaroon ng silbi dyan, pati itong mga sundalo. Hindi po pwede na nababastos ang isang institusyon. Huwag na po muna natin pag-usapan kung legal or illegal kasi magtatalo po tayo dyan, no? Kanya-kanya po ang warrant of arrest. But kung ako tatanungin nyo, bawal po yung warrant of arrest na yan. At galing po yan sa ibang bansa, hindi po yan sa Pilipinas. Pero gayon pa man, for discussion purposes, ay hindi po pwede yung ganyang klase na basta ka na lang papasok. Dapat ilagay sa ayos yan. Nasa batas dapat, yung linya ng dapat aksyon na gagawin nitong mga taga-NBI. Kaya naman nananawagan tayo sa mga pulis. Ano pang aantayin natin? Huwag naman po magkabarilan dyan ang mga senador. Diba? Nasa loob pa. Partner, nakakalungkot talaga to. Oo nga, no. Kumbaga, nakita natin na kailangan pa bang umabot sa puntong ganito, no? Kasi ang pagkakaalam ko talagang gusto nilang gayahin talaga yung ginawa nila during sa kanilang pag-surrender, pagsisilbi ng arrest warrant mula sa ICC, no, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yun nga, lahat ang sabi nga ng ang sabi nga ng ICC during that time kasi nga questionable yung pagsusunod doon sa tamang proseso. Ang nabanggit lang ata ng ICC isinuko ng gobyerno 'di ba? Ito yung kapansin-pansin natin na every time na may mga Pilipino sa labas ng bansa, kung sila may hinaharap na mga kaso doon o reklamo, pinipilit natin na makuha yung kustodiya. Coach Oli, pinapauwi dito, kinukuha, sinasabi pa na dito na lang magsilbi ng kanilang hatol. Pero heto, na isang Pilipino, tinanong ko nga si Senador Ronald Bato kaninang umaga, kung siya ba ay may kinaharap na kaso dahil yung sinasabi dito sa ICC is way back nung siya ay Davao City Police Chief pa, way back mga 2010. And during that time, napapalagi na ako dyan sa opisina niya kasi reporter pa tayo ng Davao Radio Station natin, nakapupunta tayo. So, 2010 is Pinoy administration. At kilala mo ba kung sino yung Justice Secretary during that time? Si Secretary Leila de Lima. Di ba? Na ngayon ay talagang kritiko at panay yung puna. Naalala ko rin, tinanong ni Senador Jinggoy Estrada dati itong si Senador Leila de Lima kung si former President Rodrigo Duterte ba isinampahan ng kaso kaugnay sa mga inirereklamo. Wala naman daw. No? At tinanong ko rin mismo si Senador Ronald Bato de la Rosa kaninang umaga kung mula ba noon, meron ba siyang kinaharap, meron ba siyang kaso na isampa sa kanya. Wala naman daw. Tapos ngayon, tsaka binuhay at doon sa pinapaharap siya sa isang banyaga na korte. Yan yung kini-question nila. Pero balikan muna natin ang mga huling kaganapan dyan